Ang OKC Thunder 22-1 record so far. 3 panalo na lang ang kailangan nila para maabutan yung ginawa ng Golden State sa first 25 games na 24-1. Ang Golden State nun sa mismong pang 25 games dun sila natalo. Isang team pa lang din ang tumatalo sa Thunder ngayon, yung Portland. Based naman kay Jalen Williams, hindi pa siya fully recover sa injury niya sa kamay. Nag-a-average siya sa ngayon ng 16 points, 5 rebounds, 6 assists, 1 steal, 1 block sa loob ng 4 games. Struggling pa rin naman. Hindi sila yung number 1 team sa offense, pero sila yung merong pinakamalaking points differential, 15 points per game. Last year, sila din ang merong pinakamalaking points differential na nasa 12 points per game at sila yung nag-champion. Sa 2024 season, ang Boston Celtics, 11 points per game. So mahaba pa rin naman kasi yung season, pero dahil nawala nga si Jalen Williams sa unang part ng taon, nagdo-dominate pa rin yung Thunder. Si SGA, MVP season ulit, 32 points, 4 rebounds, 6 assists, 55 and 44. Nasa 10 free throws per game din si SGA at unstoppable talaga ngayong season. Dahil sabi nga ni Klay Thompson, kapag nag-flop na si SGA, wala na siyang magagawa. Ito yung game sa pagitan ng Dallas at Thunder Nung nag-flop na, nagreklamo na lang sa referee. Parang nahasa rin kasi yung mga player ng Thunder nung mapalaban sila sa Nuggets nung nakaraang playoffs. Yun ang nagpaiba sa laro ng mga player ng Thunder. Gamit na gamit din yung deep lineup nila. 10 or more player ang nagagamit sa rotation. Sinapit din ni Anthony Davis ang pinaka-bad game niya sa season versus OKC. Pero nakabawi naman siya versus Kevin Durant at Rockets. Ganun din si Luka at si Austin Reeves. Merong bad game versus Thunder. Si Luka 19 points, si Austin Reeves 13 points. Ito yung pinaka-bad game ni Reeves so far ngayong season. Si Steph meron din bad game sa Thunder. Ito yung November 11 na limit lang siya sa 11 points. Parang na-injured pa ata si Steph sa game na yun Yung isa pang bad game ni Steph versus Pelicans, na-limit lang siya sa 9 points. Base naman sa mga write-ups, ang OKC ang merong pinakamadaling schedule ngayon. Yung 2 or 3 games pa nila nakabase pa sa in-season tournament. Pero pagpatak ng January, katulad na lang din sila ng ibang mga teams. Hectic na yung schedule na maraming back-to-back games at 1 day apart na lang din ang pagitan. Pero ang pinagkaiba ng Thunder, ready na sila dahil nga sa kanilang deep lineup. Hindi katulad ng ibang team na nagre-rely sa kanilang superstar or kaya star player. So nasa panic mode naman di umano ang NBA dahil sa Clippers at Thunder. Lumalabas na ang Clippers ang isa sa worst team pagdating sa West at ang katumbas kasi nun, high draft picks. Pero yung Thunder, nasa kanila yung isang pick ng Clippers. Parang 2027 pa kasi yun Kaya hindi rin magagalaw ng OKC ngayon taon. Pero papasok na kasi ang Clippers sa rebuilding process. Kaya pala gusto nang mag-reset ng Clippers bago pumasok yung 2027. Nasa OKC din ang pick ng Philadelphia at Jazz. Kapag pumatak ang Jazz ng outside number 8 sa draft, makukuha ng Thunder. Kung hindi makuha ng Thunder yung first rounder ng Jazz, pabor pa rin sa kanila. Ililipat lang nila yun ng 2027. Magiging 4 ang kanilang first rounder. Ang Sixers naman, pag pumatak ng number 1 hanggang number 4, mariretain nila. Pero kapag lumagpas doon, makukuha ng OKC. At may sarili pang first rounder ang Thunder. Sila yung best team na nasa kanila pa yung mga importanteng pick na ngayon yung mga team nasa bad side ng NBA. Dahil yung mga teams na nagtatank ngayon, hindi nila sigurado kung sa kanila mapupunta yung best pick para sa 2026 dahil nga nasa Thunder, lalo na yung sa Philadelphia at sa Utah Jazz. Sila na yung best team, nasa kanila pa ang best option sa draft at kontrolado pa nila kung kanino nila ibibigay yung iba nilang draft picks. Natabunan din ng OKC yung hype ng Seattle Supersonic na isa sa potential expansion team. Based sa report ni Bill Simmons, imbes na 2 ang gagawing expansion team, isa na lang sa pagitan nyo ng Seattle at Las Vegas. Pero ngayon ang pinaka-best option, Las Vegas. Nawala na kasi ang temptation ng mga fans sa Sonic mula na mag-champion ng OKC at ngayon nagdo-dominate pa. Pwede na ding alisin ng Thunder ang mga banner ng Sonic sa kanila bago ibalik sa dating team. Kasi nga naging tagline ni nakaw di umano ng OKC yung Sonic sa kanila dahil biglang inilipat yung team sa OKC dati na hindi naman basta alam ng mga fans. So hindi rin mawawala yung conspiracy na to na yung NBA naghahanap ng dynasty
sa bigger market na team na hindi nila makuha or magawa dahil kontrolado ng Thunder yung season. Kahit hindi pa sila nag-champion or naging contender nun, kontrolado na nila dahil kung kanino nila ibigay yung first rounder or isang pick nila umaabot ng finals or kaya conference finals. Ang inaabangan na lang ngayon, anong orchestrated na trade ang gagawin na involve ang NBA para bumalik sa bigger market yung contention at hindi mapunta ng tuluyan sa Thunder. Dahil sabi nga ni Dwayne Wade, yung naging trade ni Luka, orchestrated at magbe-benefit yung business side ng NBA dahil nilagay siya sa bigger market team.